Alright, so once again, good afternoon no, sa lahat ng nandito. So right now, I'm going to show you how to install, okay, indicator na ginagamit ko dito sa Forex journey natin. So mag-share lang ako ng screen. Yan, para makita nyo. And pwede nyong sundan right away. So dito sa MT5, MetaTrader 5, yan, pagpunta mo dito sa charts, okay? So meron akong ginagamit na indicator which is itong isa, nasa taas, and then ito, and then ito, okay? Ang tawag dito is Bollinger Bands. Yan. Yung mga green na yan. Kita nyo? Okay, yan yung Bollinger Bands, ang tawag yan. Ito naman yung RSI. Okay, ito naman yung stochastic oscillator. Okay, para gawin yan, para i-set up to, punta ka dito sa pinakataas. Okay, ito. Yan, click mo yan. Okay? So pagka-click mo yan, okay, click natin. Okay? So ito guys, kung ikaw ay first timer, makikita mo dito main chart. Okay, ito lang. Click mo tong F+ na to. Pag kinlik mo yan, hanapin mo yung Bollinger Bands. Ito yung Bollinger Bands sa pinaka-padalawa. Okay, pagka-click mo dyan, ito yung lalabas. So, gayahin mo tong settings ko. 30, tapos 3 pixel, yan lang yung i-edit mo dyan. Pwede mo yung screenshot. Okay? And then click save. Now, itong indicator window 1, para lumabas to, i-click mo ulit itong F+ dito, itong main chart. Okay, itong F+ na to. Pagka-click mo niya, lalabas. Record yan. Sa inyo ulit mamaya. Ngayon, ma'am? Okay. So, sige, mute lang natin. Okay. Again, no, relative strength index, makikita mo to, pag kinlik mo ulit to, hanapin mo tong relative strength index. Okay. And then, yan. So, makikita mo na tong part na to. Now, mukhang nagdoble ah. Hindi pala. So, ito, period 13. Okay. And then, itong level, dito sa level, click mo to. And then, screenshot mo ulit to. So, mag-a-add ka lang dyan para lumabas to kasi dalawa lang yung lalabas dyan, 30 at 70. So, 30 buy, 70 sell, 85 strong sell, 50 wala, 15 strong buy, and then 0. Okay? And then click save. Pag okay na. Nasusundan? Okay. Next is stochastic oscillator. Again, para lumabas to, dito ka ulit pupunta sa main chart para mag-create ng another window. Click mo to. And then, itong ating parameters, 1433. Okay, tapos itong main, 4 pixel, tas violet yung ginawa ko. Yung sa signal, 3 pixel, and then yellow yung ginawa ko. So wala ka nang babaguhin. Okay, screenshot nyo siya para masundan nyo. And then click save. So meron ka ng tatlong indicator. Lahat ba nakapag-set up? O hindi? O na-screenshot nyo lang? May kausap ba ako? Pwede kayo mag-unmute. Sundan yung dalawa coach, yung unang dalawa. Pasok ko lang, hindi ko nasundan. Okay. Ulitin natin guys. Ulitin natin sa mga hindi nakaabot. Meron akong tatlong indicator na ginagamit. Okay, indicator is another confirmation. Actually, dalawa lang yung nagagamit ko dito. Itong RSI, ito nasa baba, itong blue, at itong stochastic. Bollinger Bands, hindi ko gasino na nagagamit to.
Okay? So you can use itong dalawa lang kung gusto nyo, pero ito yung setup ng sa akin. Again, para makapunta dito, itong part na to, yan, tabi ng M1, yung nasa kaliwa, click mo lang. And then click mo itong F+. And then click Bollinger Bands. Okay? So sa Bollinger Bands, ito yung settings. Period ay 30. Then 3 pixel. Yan. So screenshot mo lang siya. Okay? Then click save. Okay na? Okay na. Yes, coach. Yun. May narinig din ako. Thank you, Sir Sam. Okay. Next natin, i-click natin tong main chart ulit. Itong F+. Relative Strength Index. Hanapin nyo. Under to ng oscillator. Ito. Okay, pagka-click nyo dyan, ito yung lalabas, ito yung settings. 13, yung period. And then 3 pixel. And then ang levels, 30 by 70 cell, 85 strong cell. 50, 15 strong by 0, and 3 pixel siya. Clear? Clear. Yon. Thank you so much, Sir Sam, sa participation mo ngayong gabi, ngayong hapon. Okay, next. Main chart ulit, guys. Okay? Paano pag walang style na option? What do you mean walang style na option? Naka-ano ka ba? Naka-iOS ka? Yung style, makikita mo lang dyan, walang pixel po. Kung walang pixel, guys, meron dyan yung ganito. May makikita kayo dyan na para siyang nakaganto. Yan, ganyan. Ito, ibig sabihin nito, 1 pixel, 2 pixel, 3 pixel, 4 pixel. I-adjust mo lang siya papunta doon. Nakita mo na, Kate? Yan, yes. Ganun yung sa iba. So, proceed tayo. Okay? So, clear? Okay, click save after none. And then again, main chart, click mo tong F+. Okay? Para lumabas naman tong oscillator, hanapin natin stochastic. Ayan. Pag kinlik mo na yan, lalabas to. Ito yung settings. 1433. And then sa main, 4 pixel, tas violet, signal, 3 pixel, and then yellow. And then click save. Clear? Please, clear as refined clear. Yon. Okay. Now, I'll show you how to use these indicators naman. Okay. Right now, kung makikita nyo dito sa Bollinger Bands, no, dito sa chart na to, yan. Meron ditong yan, 2 divisions divided by 3 lines, curved lines. Ito yung 1, ito yung 2, ito yung 3. Okay? So right now, makikita natin uptrend yung momentum. Okay. Now, si Bollinger Bands, ang use niya is makikita mo yung trend depende kung nandito siya sa wait lang natin to. Okay. Kapag uptrend, makikita mo siya dito sa taas, dito sa part na to, nasa taas. Kapag downtrend, makikita mo naman siya dito. Okay, dito lang siya nagaano. Yung candle niya, no, dito mo lang makikita sa baba na to. Now, another confirmation to na makikita mo kung magbabago siya ng trend. For example, ito. Okay. Kung makikita mo dito, kung makikita nyo dito guys, nasa taas siya. Meaning to say, uptrend. Okay? Ngayon, lumampas siya dito. Tumago siya dito sa second. Kita nyo ba o maliit? Teka, i-zoom natin. Masyadong maliit. Yan. Okay.
Okay guys. Kapag uptrend, dito siya dumadaan, di ba? Now, isa sa mga confirmation na magbabago siya ay kapag tumagos na siya dito sa line na nasa gitna. So meaning magbabago yung trend. Pero hindi lahat ng pagkakataon ganun yung nangyayari. Okay? So kung papapansin nyo dito, tumagos siya, bumaba, pero nagkaroon ng reversal, bumalik ulit, continuation ng uptrend. Okay? Tumagos ulit dito sa gitna na to. And then, ano nangyari? Pataas lang siya ng pataas. Dito. Okay? Ngayon, nagkaroon ng space dito sa part na to. Bakit? Kasi merong selling pressure. At ang nangyari, pababa siya, lumipat ulit siya dito sa gitna na to. Ang nangyari is pumunta siya dito sa area na to sa baba. So from here, makikita nyo na ang nangyari is downtrend siya. Okay, sa 15 minutes, sa 5 minutes time frame to, downtrend siya and lumilipat siya dun sa taas. So it shows na nagiging uptrend na yung momentum natin. Okay? Kung magtutuloy-tuloy yan dyan. Now, hindi ko masyadong nagagamit si Bollinger Bands since natutunan ko na mag-technical analysis on my own. Ang ginagawa ko is candlestick pattern strategy, smart money concept strategy. Okay? Ang pinakang nagagamit ko is itong si RSI. Okay, now makikita nyo dito. Palakihin natin para makita nyo. Ayan. Okay. So makikita nyo dito, strong sell, 85, sell, 70, ito 50, ito buy, ito strong buy sa 15. Okay. Now, paano gamitin to? Once na magpunta dito sa buy, sa baba, okay, a confirmation, another confirmation na pwede ka mag-buy. Okay? Now, pansinin nyo to. Ayan, dito. So, makikita nyo dito, nandito siya sa 30. So, stochastic, another confirmation. So, pag itong RSI ay nagpunta ng 30 at ang stochastic ay nagpunta ng 20, tapos meron pa tayong confirmation na mga candlestick pattern na kapag input na tayo ng supply and demand natin, kung anong strategy yung ginagamit nyo. So that's the time na magbabay ako dito. Okay? So aabangan ko lang yung stochastic na to para magpunta dito. So depende kung anong time frame yung gagamitin. Okay? So kung makikita nyo dito, kung nagawa to, nasabayan to, from here, sa part na to, kung nakabay ka, dire-diretso siya, tumaas. So handle coming there without painting. Okay? What handle? Some handles coming. Okay. So, nasundan, ganun yung paggamit ng RSI. Ang stochastic naman, same din. Handle. Yan. Additional siya na confirmation. Okay? Dito, mas nagiging confident ka kapag marami kang confirmation na nagagawa. For example, nag-drawing ka ng trend line mo. Nag-drawing ka rin ng supply and demand mo. Okay? Ng resistance mo, support and resistance mo. Now, kung gagamitan mo siya ng RSI, mas makikita mo yung entry point kung saan ka magbabay or magsisell. Ibig sabihin, makukuha mo yung highest or lowest entry para mas malaki yung maging profit mo. Okay? Another thing. Halimbawa, nagbato ng signal. Okay, meron kayo nakita na signal. Ngayon, pwede na ito rin yung maging reference mo, RSI and stochastic. Sinabi is gold 2469 sell or 2470 sell. Pero si RSI, nandito pa lang.
It's up to you kung magsa-sell ka. Okay? Pero risky yun. High risk yun kung magsa-sell ka agad. Pero kung hihintayin mo na umabot dito, yes, you may. Pero kapag nandito ka na at nag-sell ka, high probability na mas mataas mo or mas mataas yung mas maging profit mo. Okay? So lagi niyong titingnan kapag may signal, nasa taas na ba yung RSI? Okay? And for your information, nagbabago siya ng setup depende sa time frame. For example, ito M1, makikita nyo ganyan, M1. Paglipat natin ng M5, naka-sell siya. Sa stochastic. Tapos sa RSI 51. Ito, makikita nyo yung actual, 52. Sa M15, naka-buy. Ito, nasa baba, pataas pa lang, Tapos ito, nasa 48. Sa M30, naka-buy din. Ayan, Okay. Sa H1, okay, pababa pa lang. Kita nyo? Now, mas magiging strong again yung confirmation na yan kapag tulad kahapon, lahat ng indicator nakasell. Okay? Pero, nababypass lahat ng indicator guys kapag merong news. Okay? So right now, as of this recording of this video, 3:33, July 17, sobrang taas ng gold. All-time high sa ano ba pinakamataas natin ngayon? 2,467 to no? Ayan, so all-time high ngayong araw is because marami investor nag-pull out sa US dahil merong nangyaring assassination kay Donald Trump. So malaking factor yon at the same time yung speech ni Powell last time. So that is why weak si USD. So meaning to say kung ang tinitrade mo is versus sa USD, tataas yung currency mo which is ang tinitrade natin is gold. Okay, XAU USD. That's why makikita natin may panibagong all-time high na naman ngayon. Okay, so na-break yung record dati, ngayon panibagong all-time high na naman. So, it's a good opportunity. Actually, ito is may naiwan pa lang sell to, Nasa 2359 pa naka-sell. Ngayon ko lang kasi na-open tong account na to. Yan, mababa lang naman yung niyan, kaya babalik pa yan. Okay, saka hindi ko na nagagamit to. Anyway, so ito yung paggamit ng indicator. Pwede rin kayo na mag-drawing dito. Okay, like ito. Paano mag technical analysis dito? For example, nandito ka lipat tayo sa M5. Okay. Pwede ka rin na maggawa dito ng support and resistance, mag-drawing. Paano? Click mo lang dito sa gitna. Adjust lang natin pababa. Yan. Click mo lang sa gitna and then click mo to. Yan. So makikita nyo dyan, ito ang trend line. Pwede ka na magawa ng trend line. Diba? So walang use yan. Kunin natin yung support and resistance. Pag kukuha ka naman support and resistance, click mo lang ulit to, horizontal line. Okay? So pwede na yan. Okay, adjust mo lang. Okay? Tapos kunin mo yung resistance, isa pa. Horizontal line ulit. Yan. So nakuha mo na yung support and resistance. Okay? Ibig sabihin, dito pa lang makikita mo na nandun lang siya naglalaro sa loob. Okay, ranging lang yung galaw niya. Okay, so yun. Kung pwede kayo na mag-technical analysis din dito, pero I suggest na gumamit kayo ng trading view. Okay, so yun lang muna for now. I hope na nasundan nyo yung ating setting up ng indicator sa inyong MetaTrader 5. So if you have any questions, just message me para yun yung i-discuss natin for our next video training. Thank you guys. Bye-bye.